Tristan's point of view. Akala ng iba, porket OFW kay mayaman ka na't uunlad sa buhay. Nagkakamali sila dahil sobrang hirap maging OFW. Oo, ma-experience mong makakita ng magagandang lugar pero nakakapagod naman. Halos 5 taon na akong driver dito sa Germany. Mabait ang amo ko kaya nagtagal ako rito. Ang amo ko'y isang Pilipina na nakapangasawa ng taga-Germany at may 2 anak. Pupunta kami ngayon sa Mose Valley para sunduin ang anak na panganay ni Ma'am Cassandra na may anak na. Kwento ni Ma'am Cassandra ay hindi na nito matiis ang pananakit ng asawa. Kaya umalis na ito doon kasama ang anak nitong 15 taong gulang. Maaga kasing nagkaanak ang ama ni Ma'am Cassandra, kaya maaga rin tong nakapangasawa. Ayun sila sa kabilang kalsada. Itinuro ni Ma'am ang isang babae na nakatayo sa tabi ng poste. May katabi tong isang binatilyong halatang-halata ang pagiging German. Iniliko kong sasakyan at inihinto sa tapat nito. Para akong na-estatwa nang makita ang anak ni Ma'am Cassandra. Ang ganda-ganda nito. Loko-loko naman yung asawa niya para saktan pa ito. Tristan, masyado kang tulala sa anak ko. Natawa si Ma'am Cassandra. Ipasok mo na sa compartment yung gamit nila. Mabilis naman akong kumilos at bumaba. Kinuha ko yung gamit nilang mag-ina. Thank you. Hindi ko mapigilang mapatingin dito dahil sa sobrang lambing ng boses nito. Tumikim ako bago ipasok sa compartment yung gamit nilang mag-ina. Nakasakay ng mga ito kaya sumakay na ako agad ng drive. Patingin-tingin ako rito mula sa rearview mirror dahil hindi ko talaga maiwasang maakit sa kagandahang taglay niya. Nag-uusap sila Ma'am Cassandra gamit ang German language kaya hindi ko sila gaanong maintindihan. Basic German language lang kasi ang alam ko. May babae si Daddy. Nagulat ako nang magtagalog ang anak ni Ma'am Cassandra. Medyo may konting accent pero malinaw ang pagkakabigkas niya. Inuuwi niya sa bahay kahit nandun si Mama. Sinasaktan niya si Mama palagi. Kung hindi ko pa hinila si Mama paalis, hindi yan papayag na layasan si Papa. Yuna, hindi ba matagal na naming sinabi ng daddy mo na tumigil ka na sa pagiging martir mo? Napahinga ng malalim si Ma'am Cassandra bago yakapin ng anak. Ano bang nangyayari sa iyong bata ka? Tignan mo nga yung itsura mo. Ang payat-payat mo na. Siguradong puro pasa ka rin sa katawan mo. Mahal ko si Edward. Naiiyak na sabi ni Ma'am Yuna. Ayokong lumaking broken family si Yuan. Mama, hindi mo mahal si Papa. Sabi ni Yuan. Naaawa ka lang sa akin dahil mawawalan ako ng ama. Ayos lang naman sa akin ang walang ama eh. Dahil kaya naman nating 2. Hindi ko rin masisisi si Ma'am Yuna. Kahit ako naman ay naging martir sa pag-ibig. Yung live-in kong naiwan ko sa Pilipinas, nakipag-live-in sa iba. Ayun, nabuntis. Simula nun hindi na ako umuwi sa Pilipinas at nag-extend na lang ako dito sa Germany. Ginugol ko lahat ng oras at buhay ko sa trabaho. Sinusuportahan ko na lang ngayon sila tatay na nasa Pilipinas. Pati na rin yung 2 babaeng kapatid ko na may mga pamilya na rin. Nang makarating kami sa bahay ay ipinarada ko ng maayos ang sasakyan bago patayin ang makina. Bumaba kaming 4 ng sasakyan. Kinuha ko yung mga gamit nila Ma'am Yuna na nasa trunk. Ako na. Inagaw sa akin ng anak ni Ma'am Yuna. Salamat. Tumango lang ako't gumilid. Naunang pumasok sila Ma'am Yuna sa bahay. Ako naman ay nasa likod lang habang nakasunod sa kanila. Naupo sila sa sala kung nasaan ang asawa ni Ma'am Cassandra. Mukhang kailangan nila ng heart-to-heart talk. Kaya nagtungo muna ako sa kusina para uminom ng hot chocolate. Ang ginaw kasi sa labas kaya kailangan ko ng pampainit ng sikmura. Ang ganda ni Ma'am Yuna, no? Napatalon ako sa gulat nang sumulpot ang isa sa mga maid nila Ma'am Cassandra na si Ate Beth. Ligawan mo na. Anong ligawan? May asawa yung tao. Sagot ko sa kanya. Hindi ako magiging type nun. At saka, mahal pa ni Ma'am Yuna ang asawa niya. Tangik, di dumiskarte ka. Napapailing ito.
Magte-35 ka na next month. Abay mag-asawa ka na. Ate Beth naman, magluto ka na nga lang dyan. Nakasimangot kong sabi bago uminom ng hot chocolate. Tristan? Mabilis akong nagtungo sa sala nang tawagin ni Ma'am Cassandra ang pangalan ko. Po? Tanong ko at ngumiti. Yuna, siya si Tristan. Nakangiting pakilala sa akin ni Ma'am Cassandra. Tristan, siya si Yuna, ang anak ko. Yung anak naman niya ay si Yuan. Dito na sila titira simula ngayon kaya sana magkasundo rin kayo. Inakbayan nitong anak na si Yuna. Alam mo ba Yuna, single yang si Tristan. Mabait din yan at masipag. And so? Sabat ni Yuan. Lola, madala ka na nga po. Maawa kayo kay mama. Kaya tama ng lalaki sa buhay niya. Kaya kong pasayahin si mama kahit walang lalaki sa buhay niya. Padabogtong tumayo bago hilahin ng ina paalis doon. Natahimik naman kami dahil sa inasta ni Yuan. Hindi ko rin naman siya masisisi dahil na-trauma siya dahil sa nangyari sa kanyang mama. Pagpasensyahan mo na, sabi ni Ma'am Cassandra. Sige na, magpahinga ka na Tristan. Thank you po. Bumalik ako sa kusina at inubos ang hot chocolate ko bago nagtungo sa kwarto ko. Tinawagan ko si tatay para itanong kung natanggap na ba nila yung padala ko kahapon. Anak! Ngumiti ito sa akin. Natanggap na namin yung padala mo, pati yung package na padala mo nung nakaraang buwan. Para po sa inyong lahat yon, tay. Nakangiting sabi ko. Nagustuhan niyo ho ba? Nakangiting tumango ito. Nagkaroon nga lang ng konting alitan sa pagitan ng tita mo at ng mama mo. Abay nagagalit kasi yung tita mo dahil walang para sa kanila. Alam mo naman na sila ang nagpaaral sa'yo. Kaya yun, abay nanunumbat. At bakit sila manunumbat? Nagsalubong ang kilay ko. Bayad na ang utang na loob ko sa kanila. Ako na ngang halos nakapagpatapos ang bahay nila. Nagbigay pa ako ng 50,000 para tuluyan na raw akong bayad. Wala silang karapatang manumbat. Nagtatrabaho ako rito para sa inyo. Hindi para sa kanila. Oh, kumalma ka lamang. Natatawang sabi ni Itay. Ito ang ina at kapatid mo. Kuya! Kumaway sa akin si Thea. Si Clea naman ay kumaway lang dahil busy ito sa pagpapadede ng anak. Anak, nakakabuisit yung tita mo. Nakikinig lang ako kay nanay na pati yata sama ng loob ng kapitbahay namin ay kinuha na. Pabayaan niyo na po, sabi ko na lang. Magpapadala ulit ako at lalo natin silang iinggitin. Saglit ko pa silang kinausap bago ako nagpaalam. Napahikab ako bago humiga sa kama at natulog. Nang magising ako'y 2:00 ng madaling araw pa lang. Nakaramdam ako ng gutom kaya lumabas ako at dumiretso sa kusina. Maaga kasi akong naghapunan kaya ito, gutom. Walang tirang pagkain kaya nagluto ako ng itlog at hotdog. Nagtimpla rin ako ng hot chocolate para mas masarap ang kain. Gutom ka rin? Muntik na akong mapasigaw nang biglang sumulpot si Ma'am Yuna. Napasapo ako sa aking dibdib at naghabol ng hininga dahil sa sobrang gulat. Ma'am Yuna, nakakagulat ka ho. Hindi mapigilang sabi ko. Aatakihin yata ako sa puso eh. Natawa ito. Sorry, nagutom ako kaya bumangon ako. Lulutuan na lang din ho kita ng itlog at hotdog. Sabi ko sa kanya. Tumango lang ito. Hot chocolate po. Tumango rin ito kaya nagtimpla ako ng para sa kanya. Ilang minuto lang ay naghain ako para sa amin. Naupo ako bago kami nagsimulang kumain. Sorry nga pala sa inasta ni Yuan kanina. Sabi nito. Napagsabihan ko naman na. Ayos lang. Tugon ko. Alam ko pong may trauma yung bata kaya ganun lang ang asta niya. Ang selfish ko kasi. Maliit itong ngumiti. Matagal nang nag-aaya si Yuan na umalis sa pudan ng kanyang ama. Kaso hindi ako pumapayag. Alam kong may kinikimkim na galit si Yuan sa loob niya. At sama ng loob sa akin. Sigurado naman pong magiging maayos din kayo ni Yuan. Siguradong makakalimutan niya ang trauma niya. Lalo na't nandito na ho kayo ngayon. Nakangiting sabi ko. Babalik din po ang sigla sa inyong mag-ina. Thank you.
Nagpatuloy lang kami sa pagkain. Nagtanong-tanong din si Ma'am Yuna tungkol sa buhay ko kaya nagkwento ako. Nang matapos kaming kumain ay ako nang nagpresentang maghugas ng mga plato. Umakyat naman na si Ma'am Yuna dala yung hot chocolate niya. Lumayo ka sa mama ko. Munti ko nang mabitawan yung plato nang si Yuan naman ang sumulpot. Usong-uso yata ang gulatan ngayon, tapos ako pang biktima. Mabuti na lang at wala talaga akong sakit sa puso. Oh, nagugutom ka? Tanong ko sa kanya. Nilalandi mong mama ko no? May kinuha ito sa bulsa niya at ibinalibag sa akin. Ayan, malaking pera yan. Huwag na wag mo nang lalapitan ng mama ko. Seryosong dinampot ko yon at inayos. Nilapitan ko si Yuan at ibinalik sa palad niya yung pera. Masamang hinahagis ang pera. Seryosong sabi ko sa kanya. Bumalik ka na sa kwarto mo, may pasok ka pa bukas. Galit na dinampot nito ang mainit na hot chocolate at isinaboy sa akin. Mabuti na lang ay agad yung nasangga ng kaliwang braso ko. Muntik na akong mapamura dahil sa sobrang init nun. Kakainit ko palang kaya nun. Mukhang natauhan naman to sa ginawa niya. Ibinaba niya yung baso bago tumakbo paakyat. Napailing na lang ako bago hugasan yung baso at yung kamay ko. Siguradong maglalapnos ng konti ang kamay ko kaya nilagyan ko ng ointment. Bumalik ako sa kwarto ko at itinulog na lang yung sakit sa braso ko pababa sa kamay. Nang magising ako'y 7:00 na. Mabilis akong bumangon at naligo. Hindi ko gaanong maigalaw ang kaliwang kamay ko dahil mahapdi at may konting lapnos. Itinaas ko yung mangga sa kaliwang kamay ko. Mas masakit kasi kapag dumidig ito sa lapnos ko. Masakit pa sa masakit yun kapag nagkataon. Na paano yung kamay mo? Tanong ni Ma'am Cassandra. Nasa dining silang lahat at kumakain. Madadaanan kasi yung patungong kusina. Napaso po ako kagabi. Sagot ko. Hindi naman po malala kaya ayos lang po ako. Lagyan mo ng gamot yan para hindi lumala. Nakangiting tumango na lamang ako. Tinapay lang ang inalmusal ko dahil trip ko lang. Tristan, ihatid mo na si Yuan. Sabi ni Ma'am Cassandra. May school bus naman. Sagot ni Yuan bago tumayo. Kaya kong mag-isa. Ihahatid na kita. Alok ko sa kanya. Sinamaan ako nito ng tingin bago hampasin sa kamay. Napadaing ako dahil yung kaliwang kamay ko ang nahampas niya. Kaya ko nga. Singhal nito sa akin. Pwede ba? Huwag kang magbait-baitan. Alam ko naman kaya ka lang lumalapit sa akin para malandi mong mama ko. Lahat kami nabigla sa sinabi nito. Ang advance namang mag-isip ng isang to. Ang OA mo. Hindi mapigilang sabi ko. Ano ka ba? Driver ako dito. Natural lang na ihahatid kita. Sinungaling ka. Kanina narinig kita. Sabi mo liligawan mo si mama para sa pera. Nabigla ako lalo sa sinabi nito. Hoy, wala akong sinasabing ganyan. Hindi ko napigilang taasan siya ng boses. Kailanman hindi ako nagsabi ng ganyan. Mamatay man ako ngayon sa harap mo. Dumaan ang takot sa mga mata niya kaya natigilan ako. Napahinga ako ng malalim at napailing. Sorry. Mahinahong sabi ko. Hindi ito kumibo at tumakbo na lang paalis. Muli akong napahinga ng malalim. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Ang ayoko kasi sa lahat ay ginagawa akong sinungaling. Sorry po. Hinarap ko sila Ma'am Cassandra. Pasensya na po kung nagtaas ako ng boses. Pasensya ka na sa inusta ni Yuan sabi ni Ma'am Yuna. Pagsasabihan ko ulit siya. Pasensya ka na talaga Tristan. Ngumiti ako. Ayos lang po. Ngayon lang kitang nakitang nagalit. Natawa si Ma'am Cassandra. Hayaan mo, akong mangangaral kay Yuan. Hindi naman siya ganyan dati. Mukhang grabe ang pagiging diablo ng kanyang ama. Ayos lang po. Ipinakita ko pa ang killer smile ko para masiguradong ayos lang talaga. Huwag na po kayong mag-alala. Kaya pa naman ang pasensya ko basta huwag lang mauulit na gagawin akong sinungaling. Ang OA naman kasi ni Yuan. Kadarating lang nila kahapon dito. At kakamit pa lang namin. Nag-iisip na agad na liligawan ko ang mama niya? Natawa na lang ako sa naisip ko't napailing. Yuna's point of view. Hindi ko maiwasang malungkot habang nakatingin sa anak ko. Hindi naman siya dating ganito. Malambing siya at palaging mahinahon.
Siguro dahil sa pagbibinata o baka dahil sa pagkukulang ko. Lumapit ako papalapit sa kanya bago siya yakapin mula sa likuran. Yuan, hindi ka pa rin nagsusorry kay Tristan. Sabi ko sa kanya. Anak, hindi ba tinuro ko sa iyo na humingi ng tawad kapag may mali ka? Wala akong panahon sa kanya. Mahinang sabi nito. Pagod ako sa school ma, kaya magpapahinga na ako. Tinanggal nitong pagkakayakap ko sa kanya bago magtungo sa kama niya. Iisang kwarto lang kami pero magkahiwalay kami ng kama. Iyon ang request ni Yuan kila mama. Hindi ko naman maiwasang mapaluha habang nakatingin sa anak kong nakatalikod na sa akin. Ang lapit-lapit niya lang sa akin pero pakiramdam ko ang layo niya. Namimiss ko na yung baby Yuan ko na sobrang sweet at mahilig magpalambing. Ang laki ng pagkukulang ko sa kanya. Palagi lang akong nakafocus sa tatay niya kaya hindi ko siya masisisi. Hindi ko nagaanong natutukan si Yuan magmula nang mambabae ang ama niya. Palagi akong nakatutok sa ama niya para lang hindi ito mag-awol. Saka gustuhan kong hindi masira ang pamilya namin. Unti-unti na palang nasisira ang samahan naming mag-ina. Pinunasan ko mga luha ko bago tumayo't lumabas ng kwarto ko. Tumambay ako sa labas ng bahay habang pinagmamasdan ang litrato naming mag-ina. Napatigil ako nang tumunog ang cellphone ko. Tumatawag si Edward. Hindi ako nagdalawang isip na patayin ng tawag. Siguro, tama na yung ilang taong sakit na kinimkim ko. Magfo-focus muna ako sa pagbawi sa anak ko. Siya naman ngayon kasi ang dami ko ng pagkukulang sa kanya. Malamig dito. Bahagya akong napaigtad ng may malambot na tela ang pumatong sa magkabilang balikat ko. Dapat nag-jacket ka. Magkakasakit ka pa niyan eh. Bakit hindi ka pa natutulog? Tanong ko kay Tristan. Anong oras na oh? Ikaw rin naman ah. Sagot nito at natawa. Patulog na ako kaso nakita kita rito na malalim ang iniisip. May problema ka ba? Iniisip ko lang kung paano ako makakabawi sa anak ko. Sagot ko. Gusto kong patunayan sa anak ko na gustong-gusto kong bumawi sa kanya. Iparamdam mo lang sa kanya na mahal mo siya at siguradong bawing-bawi ka na. Tugon nito at ngumiti. Hindi ka rin matitiis nun. Pareho kaming napatingin sa cellphone ko nang may tumawag. Si Edward na naman. Pinatay ko ang tawag at binlock ang kanyang number. Umpisa na yan ang pagsisimula mo ng bagong buhay. Nakangiting sabi nito. Pumasok ka na sa loob at matulog. Nagkalaman ka nga, laki naman ng eyebags mo. Natawa ako. Thank you palagi, Tristan. Salamat at palagi mong pinapagaan ng loob ko. Nag-okay sign lang ito sa akin. Pumasok ako sa loob ng bahay at dumiretso sa kwarto namin ni Yuan. Hindi ako dumiretso sa kama ko. Dumiretso ako sa kama ni Yuan at doon nahiga. Niyakap ko ng mahigpit ang anak ko bago matulog. Kinaumagahan ay wala na si Yuan sa tabi ko. Naghilamos ako't nagmumog bago bumaba. Nadatnan kong nag-aalmusal mag-isang anak ko. Wala kang klase ngayon, diba? Anong plano mo? Tanong ko sa kanya. Gusto mo mag-mall tayong dalawa? Magbabasketball ako kasama yung mga kaibigan ko. Sagot nito bago tumayo. I'll go now. Humalik ito sa pisngi ko bago umalis. Napahinga ako ng malalim bago lapitan ng kinakain niya. Pero nang maamoy ko ito ay agad akong nasuka. Dali-dali akong tumakbo patungong lababo at doon sumuka. Naiiyak na napahawak ako sa tiyan ko. Hindi pwede to. Naiiyak kong sabi. Posibleng buntis ako sa pangalawang anak namin ni Edward. Nararamdaman ko na noong nasa poder niya pa lang kami kaso binabaliwala ako. Napahilot ako sa sentido ko bago bumalik sa kwarto. Kinuha ko yung pregnancy test na binili ko at ginamit. Para akong mababaliw na makitang positive ang resulta. Napasabunot ako sa buhok ko bago kuhanin ang cellphone ko. Kahit labag sa loob ko, ay tinawagan ko si Edward. Pwede naman naming subukan ulit siguro. Dalawa ng anak namin kaya baka magbago na siya. Ayokong dalawa silang walang tatay. Ayoko ng broken family. Hindi ko rin siya kayang mag-isa. Oo't nandyan sila mama at papa pero hindi naman pwedeng umasa lang ako palagi sa kanila.
Pagkatapos kong i-text si Edward ay bumaba ako. Nadatnan ko sa sala sila mama. Bahagya pa akong nagulat dahil nandito si Ate Selena. Ate! Nilapitan ko siya't niyakap. Mabuti pa si Ate Selena, ang swerte sa buhay. Mabait ang kanyang asawa at maalaga. Nabalitaan kong ginawa ni Edward. Sabi nito bago humiwalay sa yakap. Matagal na kitang sinasabihan pero matigas yung ulo mo. Buti na lang at isa lang ang anak niyo ni Edward at malaki na. Buntis ako. Natigilan sila sa sinabi ko. Buntis ulit ako kay Edward. Napahinga ng malalim si ate. Ayos lang yan. Nandito kami para tulungan ka. Kakayanin nating buhayin yung anak mo. Pero baka po pwede pa naming subukan ni Edward. Napakagat ako sa ibabang labi ko. Ate, dalawa nang magiging anak namin kaya baka magbago siya. Ayokong dalawa silang inabandonan ng ama. Ayokong dalawa silang walang ama. Ano bang sinasabi mo, Yuna? Nagsalubong ang kilay ni ate. Ang tanga-tanga mong babae ka. Kakayanin natin kahit wala yung hayop na Edward na yan. Yuna, that's enough. Sabi ni Papa. Please, have mercy on yourself. Napaluha ako. Hindi niyo kasi ako naiintindihan eh. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao sa akin? Mama, kilalang tao kayo ni Papa lalo na sa Germany. Magiging malaking kahihiyan kapag nalaman ng mga tao na walang tata yung anak ko. Ayokong maging dahilan ng kahihiyan niyo. Kami ang hindi mo maintindihan. Sinampal ako ni ate. Babalik ka kay Edward. Tapos ano, sasaktan ka na naman. Yun na naman. Matauhang ka naman, please. Hindi na magbabago si Edward. Maawa ka naman sa mga anak mo. Napasabunot na lang ako sa buhok ko dahil parang mababaliw na ako sa nangyayari sa buhay ko. Nilapitan ako ni Mama at niyakap. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Pakiramdam ko'y para na akong sinasakal. We're here for you, Yuna. Hinalikan ni Papa ang noo ko. Lahat kami natigilan nang may sumigaw mula sa labas. Kung hindi ako nagkakamali ay boses ni Edward yon. Dito ka lang. Lumabas si ate. Sumunod naman sa kanya sila Mama at Papa. Hindi ako nakinig sa kanila at lumabas din. Nakita ko si Edward sa labas na nakaluhod. Please, come back to me. Pagmamakaawa nito. I will change. I promise. Get lost. Sabi ni Papa na galit na galit. Enough with that drama of yours. Lumapit sa akin si Edward. Lumuhod ito sa harapan ko at hinawakan ng kamay ko. Yuna, give me another chance. Pagsusumamo nito. Promise, I will take care of you and our children. Promise, Yuna. Please. Edward. Napatingin ako sa pamilya ko. Sabay-sabay umiiling ang mga ito. Layuan mong nanay ko. May tumulak kay Edward palayo sa akin. Si Yuan. Leave. We don't need you anymore. Hinila ako ni Yuan papasok ng bahay. Manaman! Galit na sinipa ni Yuan ang lamesang babasagin. Dahilan para mabasag to. Ano? Hindi ka pa rin ba tapos kay Papa? Babalik ka na naman sa kanya. Anak, buntis ako. Umiiyak kong sabi. Dalawa na kayo. Baka tumino na rin ang Papa mo, diba? Hinawakan nitong magkabilang braso ko at niyugyug ako. Matauhang ka nga, Mama. Di na siya magbabago. Ilang beses na niyang sinabi yan. Ano naman kung buntis ka? Kaya nating mabuhay kahit wala siya. Pero Yuan, akong mawawala sa'yo kapag hindi ka pa tumigil sa kahibangan mo. Binitawan ako nito bago pa dabog na umakyat. Napaluhod na lang ako at napaiyak. Pakiramdam ko ay tuluyan na talaga akong masisiraan ng bait dahil sa mga nararanasan ko. Huwag ka nang umiyak. May mga brasong yumapo sa akin kaya mas lalo akong napaiyak. Magiging maayos din ang lahat, okay? Tumahan ka na dahil masama yan para sa anak mo. Tumangulang ako't sumandal sa dibdib ni Tristan.
Binuhat ako nito. Hindi ko na alam ang mga sumunod na nangyari dahil nilamon na ako ng dilim. Nang magising ako'y nasa kwarto na ako at magang-magang mga mata ko. Nakita ko si Yuan na nakaupo sa gilid ng kama ko at nakatingin sa akin. Anak! Niyakap ko siya. Sorry! I'm so sorry! Iiyak ka na naman. Niyakap ako nitong pabalik. Tama ng pag-iyak mo, Mama. Masama yan sa kapatid ko. Tumango ako bago humiwalay sa yakap. Ninitian ko ng malaki ang anak ko. Babawi si Mama, okay? Nakangiting sabi ko sa kanya. Bigyan mo sana ulit ako ng chance. Kumain na tayo, Mama. Tumayo ito't hinawakan ng kamay ko. Kanina pa po ako nagugutom eh. Hinihintay kasi kitang magising. Tumango ako at tumayo na. Bumaba kaming dalawa at dumiretso sa kusina. Nadatnan namin kumakain si Tristan. Natigilan nito nang nakita kami. Pagsasandok ko po kayo. Ako na. Malamig na sabi ni Yuan sa kanya. Mama, upo ka na po. Naupo naman ako. Pinagmamasdan ko lang ang anak kong ipaghain ako. Napangiti na lang ako. Mukhang unti-unti nang bumabalik ang Yuan ko. Gagawin ko talagang lahat para tuluyang bumalik ang dating Yuan ko. Nang makapaghain ito ay naupo siya bago kami kumain dalawa. Naiiyak na naman ako pero pinigilan ko dahil baka magalit si Yuan. Magpapa-check up tayo bukas, sabi ni Yuan. Kailangan mo ng vitamins. Kailangan mo ring matignan ng doktor dahil grabe ang stress mo. Sorry anak, sabi ko. Promise, magiging healthy si Mama para sa kapatid mo. Ma, maging healthy ka rin para sa sarili mo. Sagot nito. Kapag hindi ka healthy, madadamay ang kapatid ko. Nakangiting tumangulang ako. Nilingon ko si Tristan na tahimik lang na kumakain. Tristan, salamat pala sa kanina. Thank you sa pagdala sa akin sa kwarto ko. Ngumiti ito't ng thumbs up. Wala yun. Makinig ka sa anak mo. Dapat ay maging healthy ka na. Alam kong mahirap kalimutan ang nangyari pero sana unti-untiin mo para sa inyo. Tumango ako at ngumiti lang. Pagkatapos kumain ay inaya na akong paalis doon ni Yuan. Mukhang ayaw ni Yuan na maging malapit kami ni Tristan para sa isa't isa. Mama, kaya naman natin kahit wala kaming papa. Sabi ni Yuan. Please, huwag ka na magpapauto. Naupo kami sa sala. Tinanguan ko ang anak ko bago yakapin sa bewang. Huwag ka ring maging malapit kay Tristan. Dagdag pa nito. Ma, ayoko nang makitang nasasaktan ka. Hindi mo alam kung gaano kasakit ang balik sa akin noon. Mabait naman si Tristan. Mabait din si Papa nung una. Napahinga ako ng malalim at tumango na lang. Maya-maya lang ay nagpaalam ang anak ko dahil may bibilin daw siya para sa akin. Naiwan ako mag-isa sa sala. Wala sila Mama at Papa. Pati na rin si ate. Mukhang umalis sila. Inihatid ng parents mo ang ate mo. Sabi ni Tristan na kalalabas lang ng kusina. Hindi ako isinama dahil kailangan niyo raw ng bantay. Salamat. Nakangiting sabi ko. Pasensya na rin sa inasta ni Yuan kanina ah. Ayos lang. May inabot ito sa aking mangkok na agad kong kinuha. Iba't ibang klaseng prutas ang laman nun na hiniwa-hiwa. Ginawa ko yan kanina para sa'yo dahil mabuti raw yan sa buntis. Maganda ring comfort food yan kaya sana ubusin mo. Nagliwanag naman ang mga mata ko. Salamat. Nagsimula akong kainin yung prutas. Napalingon ako kay Tristan at nakangiting nakatingin lamang ito sa akin. Bakit? Tanong ko. Mas bagay kasi sa iyong maaliwalas na emosyon. Tugon nito. Huwag ka nang maging malungkot ha. Kapag nalungkot ka, magsasabi ka lang at pasasayahin kita. Salamat. Nakangiting sabi ko. Aalis na ako. Baka maabutan tayo ni Yuan na magkausap. Seloso pa naman ang anak mo. Natatawang pumasok muli ito sa kusina. Napangiti lang ako at kinain ng prutas na ibinigay ni Tristan. Kung si Tristan sigurong napangasawa ko, siguro masaya ako ngayon at hindi ganitong nasasaktan. Tristan's point of view.
Ang hirap ma-inlove sa taong hindi pa rin nakaka-get over sa pasat. May salbahe pang anak. Mabuti na lang at matyaga ako. At tamang tayo lang sa gilid habang nakatingin sa taong nagugustuhan ko. Ang hirap lapitan ni Yuna. Lalo na kapag nakabantay lagi si Yuan. Sinasabi nga ng iba pang maid rito na iba na lang ang mahalin ko. At may anak na si Yuna. Sinagot ko ng, ano naman? Sinampal ako. Gagantihan ko sana kaso badang manakit ng babae. Yung anak mo na ang ligawan mo. Sabi ni Ate Beth na nasa gilid ko pala. Mahihirapan ka dun sa nanay kapag pusong batong anak. Bugbog sarado na nga ako nung anak eh. Natawa ako. Ang hirap diskartihan ni Yuan. Kailangan yatang mamatay muna ako. Lalambot din yan. Magtiyaga ka lang. Tinapik nito ang balikat ko. Kaya mo yan. Tumango na lang ako. Pumasok si Ate Beth sa kusina. Habang ako ay nakatayo pa rin doon habang nakatingin sa future mag-ina kong masayang nag-uusap. Napatingin sa akin si Yuan. Agad sumama ang tingin nito sa akin. Ninitian ko lang siya kaya ipinakita niya ang kanyang kamao. Mahina akong napatawa bago mapailing. Tristan, mabilis akong napaayos ng tayo nang lumitaw si Ma'am Cassandra. Aalis tayo mamaya. Mamaya mo natitigan ng anak ko. Sige po. Sumulyap muna ulit ako ng isang beses kay Yuna bago ko sumama kay Ma'am Cassandra. Ma'am, saan po tayo? Tanong ko sa kanya. Sa bangko. Sagot nito. Magwi-withdraw ko para sa sahod mo. Tapos diretso tayong supermarket para mamili ng stocks. Tumango ako't diniretso sa bangko ang sasakyan. Bumaba si Ma'am Cassandra at pumasok na sa loob. Maya-maya lamang ay lumabas na si Ma'am Cassandra. Dumiretso naman kami sa supermarket. Ako nang nagtutulak ng cart para kay future mother-in-law. 2 cart yung kinuha ko. Yung isa para sa akin. Mamimili ako ng chocolates para sa pamilya ko. Namili rin ako ng prutas para kay Yuna. Namili rin ako ng cookies dahil favorite niya ito. Pagkatapos naming mamili ay nagbayad kami't umuwi. Ako nang nagbuhat ng grocery papasok ng bahay. Nadatnan ko si Yuna sa kusina. Napangiti ako dahil wala si Yuan. Ayan, hindi na bantay sarado ang baby ko. Yuna, bumili ako ng cookies para sa'yo. Ibinaba ko muna mga hawak ko bago kalkalin ang mga pinamili ko. Ito yung nakikita kong madalas mong kainin. Inabot ko sa kanya yung 2 latang cookies. Malaki na ang binili ko para pang matagalan at hindi siya mabitin. Hala, thank you. Nakangiting kinuha niya yon. Ito yung palaging cravings ko, lalo na tuwing madaling araw. Buti, alam mong itong gusto ko. Siyempre, palagi ba naman akong nakabantay mula sa malayo eh. Natawa ako. Hindi kita malapitan. Nakakatakot kasi si Yuan eh. Wala siya ngayon. Nagbasketball kasama yung mga kaibigan niya. Sabi nito bago buksan yung cookies at simulang kainin. Bumili rin ako ng mga prutas para sa'yo. Hihiwain ko ulit mamaya para mas masarap yung kainin. Sabi ko, may mini ref sa kwarto mo, hindi ba? Pwede mo siyang i-ref doon. Tumango ito. Thank you. Thank you talaga. Inayos ko na rin yung stocks ng pinamili namin. Si Yuna naman ay nakaupo lang habang kumakain. Inabutan ko siya ng tubig dahil baka mabulunan siya. Nang matapos akong mag-ayos, ay naupo ako at pinagmasdan siya. Inabutan niya ako ng cookies na agad kong kinuha at kinain. Dadalhan ko lang ng tubig at merienda si Yuan. Tumayo ito. Gusto mong sumama? O sige, nakangiting sabi ko. Baka mamaya kung mapano ka pa mas maigi na sigurong kasama mo ko. Kumuha ito ng tinapay at naglagay ng tubig sa tumbler bago kami lumabas. Naglalakad lang kami dahil malapit lang naman ang court dito sa bahay nila. Yuna, napahinto kami sa paglalakad nang biglang sumulpot ang kanyang ex. Can we talk? Natahimik naman ako't napatingin kay Yuna. Tumingin sa akin si Yuna at may nabasa ako sa mga mata niya na kakaibang emosyon. Pwede ba? Tanong nito sa akin na para bang humihingi siya ng permiso. Oo, sagot ko at ngumiti. Dito lang ako sa gilid. Lumapit ito kay Edward. Lumayo sila ng konti sa akin. Malapit na sa amin yung court kaya dinala ko muna yung merienda ni Yuan. Anong ginagawa mo rito? Sa lubong ang kilay na tanong ni Yuan sa akin.
Hinatiran ka namin ng mama mo ng merienda. Sagot ko. Kausap niya ngayon ang papa mo. Nabitawan nito ang tumbler. Bakit pinabayaan mo? Napalingon ako kay Yuna at Edward. Nagsalubong ang kilay ko nang makitang pilit nitong hinihila si Yuna. Wala kang kwenta. Tinulak ako ni Yuan bago tumakbo. Agad naman akong sumunod sa kanya. Nanlaki ang mga mata ko nang may humaharurot na kotseng papalapit kay Yuan. Agad kong itinulak si Yuan kaya akong tumama sa kotse. Pakiramdam ko'y namanhid ang katawan ko. Napaubo-ubo ko at naghahabol ng hininga. Tristan! Tristan! Kahit wala akong maramdaman ay pinilit kong tumayo. Naglakad pa rin ako palapit kay Yuna at Yuan. Pilit pa rin hinihila ni Edward si Yuna. Si Yuan naman ay pinipigilan ito. Shut up, you little brat! Itinulak ni Edward si Yuan. Kahit pakiramdam ko ay babagsak na ako. Ginawa kong lahat ng makakaya ko para masuntok si Edward. Hinila ko si Yuna at inilagay sa likuran ko. Tristan, ang dami mong dugo. Nanginginig na hinawakan ako ni Yuna. Tristan, ang daming dugo. Hinarap ko si Edward pero mabilis itong tumakbo. Palapit sa kotseng bumangga sa akin. Nangihinang bumagsak ako sa lapag at napaubo ng dugo. Mamamatay na ata ako. Tristan! Unti-unti nang nanlalabong paningin ko. Tristan! Hindi ko na alam pang sumunod na nangyari dahil nilamon na ako ng dilim. Ewan ko, parang napunta ako sa isang liwanag. Pucha, namatay pa ata ako ah. Natakot ako nang makitang lolo't lola ko. Inaaya nila ako pero umiling ako. Dumilim ulit at hindi ko na alam kung ano pang sumunod na nangyari. Lord, wag naman muna sana. Yuna's point of view. Nanginginig ako at umiiyak habang nakaabang sa labas ng operating room. 50-50 ngayon si Tristan na nasa operating room. Nasa ambulance pa lang ay humina na agad ang pulso nito, kaya sobra akong kinakabahan ngayon. Dapat pala hindi na ako pumayag na makausap si Edward. Gusto ko lang naman ng closure at gusto ko lang siyang makausap kung ayos lang sa kanya na magsustento siya sa mga bata. Hindi ko naman akalaing may plano pala si Edward na sapilitan akong kunin at patayin si Yuan para sa insurance. Bata pa lang si Yuan ay talagang nag-invest na ako sa insurance niya. Malaki-laki rin yun kaya talagang hinabol niya. Mama, tahan na. Hinaplos ni Yuan ang likod ko. Baka mapano po ang kapatid ko. Yuan, si Tristan. Niyakap ko siya. Paano kapag nawala siya? Malakas yun. Tugon nito. Diba? Niligawan pa ako noon bago kanya ligawan. Hindi na ako sumagot at niyakap na lamang siya ng mahigpit. Mukhang nasobrahan na ako sa pag-iyak dahil nakakaramdam na ako ng hilot na wala ng malay. Nang magising ako'y nasa isang hospital room ako. Masakit ang ulong bumangon ako. Anak, uminom ka muna ng tubig. Inabutan ako ni mama ng tubig na agad kong ininom. Kamusta ang pakiramdam mo? Anak naman, huwag ka naman sanang masyadong magpapa-stress. Dinago ka kanina eh. Sorry po. Mahinang sabi ko. Si Tristan po mama. Si Tristan po kamusta? Nasa ICU siya. Mahinang sagot ni mama. Anak, hindi magandang lagay ni Tristan eh. Sa ngayon machine na lang nagbibigay buhay sa kanya. Nakaramdam naman ako ng takot bago umiling. Agad namang hinawakan ni mamang kamay ko at minasahe. Nasabi ko na sa pamilya niya ang nangyari. Dagdag pa ni mama. Anak, siguradong lalaban si Tristan. Kaya kumalma ka lamang. Tumango ako. Gusto ko pong makita si Tristan. Tumango lang si mama bago ako alalayan. Lumabas kami ng room ko at nagtungo ng ICU. Mula sa glass wall ay nakita ko si Tristan na nakahiga. Maraming machine na nakapaligid rito at maraming aparatos na nakakabit sa katawan niya. Lalapit na sana ako pero natigilan ako nang makita si Yuan. Nakalapat ang dalawang palad nito sa glass wall. Kitang-kita kong luha ng anak ko habang nakatingin kay Tristan na halos wala ng buhay kung titignan. Nilapitan kong anak ko at niyakap. Mabilis naman tong nagpunas ng luha. Mama,
Lalaban siya, hindi ba? Tanong nito sa akin. Dapat pala hindi ako nagalit sa kanya. At hindi ko siya dapat tinakbuhan. Dapat nakatingin ako sa paligid eh. Tingnan mo, siya ngayon ang nasa ICU. Anak, huwag mong sisihin ang sarili mo. Sabi ko sa kanya. Anak, wala kang kasalanan, okay? Tumango lang ito, pero halatang hindi pa rin siya kumbinsido. Sigurado akong lalaban yan, sabi ko habang nakatingin kay Tristan. Mag-aaway pa kayong dalawa eh. Hindi ko alam kung gaano kami katagal nang nakatingin kay Tristan. Pinauwi kami ni Mama dahil kailangan ko raw magpahinga. Sila muna raw ni Ate Beth ang magbabantay kay Tristan. Bumalik na lang daw ako bukas ng umaga. Papa, si Edward. Napakuyom ako ng kamao. Nahuli na ba siya? Hinahanap na siya ng mga pulis. Sagot nito. Yung kasamahan niya ay nahuli na at nakakulong na. Tumango ako bago hawakan ng kamay ni Juan. Nang makarating sa bahay ay bumaba na kami. Si Papa naman ay bumalik sa ospital para samahan sila Mama na magbantay kay Tristan. Kumain na muna tayo, Mama, sabi ni Juan. Bawal kang magpagutom, magagalit si Tristan. Nakangiting tinanguan ko lang si Juan. Dumiretso kami sa kusina. Pinaupo na lang ako ng anak ko dahil siyang naghahain. Parang ang lungkot ng bahay kapag walang presensya ni Tristan. Bawat sulok ng bahay puro si Tristan ang nakikita ko. Kahit anong pigil ko sa luha ko, ay tumulo na ito ng tuluyan. Mama, huwag ka nang umiyak. Niyakap ako ni Juan. Kapag na-stress ka, magagalit sa akin si Tristan. Tumango na lang ako at pinunasan ng mga luha ko. Kumain kami ng anak ko pero umiiyak pa rin ako. Pinabayaan na lang ako ni Juan dahil alam kong kahit siya'y naiiyak na rin. Pagkatapos kumain, ay umakyat agad kami. Lumapit si Juan sa mini ref ko at kinuha ang snack ko doong prutas na hiniwa ni Tristan para sa akin. Kumain ka ng prutas kahit konti. Sabi nito bago ako tabihan. Kailangan mo yan para mas lalo kang maging masigla. Dahan-dahan kong itinango ang ulo ko. Kahit wala na akong ganay, kinain ko pa rin ng prutas. Nang magsawa ako, ibinalik yun ni Juan sa ref bago ako painumin ng vitamins. Nahiga ako sa kama ko at agad naman akong tinabihan ng anak ko, tsaka niyakap. Malakas si Tristan, kaya siguradong gising na agad yun ilang araw pa lang. Marahang hinaplos ng anak ko ang buhok ko. Palagi niyang sinasabi sa akin na gusto kanyang ligawan. Kaso, sabi niya kailangan munang magkasundo kami kasi ayaw niyang mamili ka at ma-stress. Nakikinig lang ako sa anak ko habang pinipigilan ng aking hikbi. Siguradong mahuhuli rin si Papa kaya huwag ka na pong mag-alala. Habang wala si Tristan, ako muna magtatanggol sa'yo at mag-aalaga, Mama. Thank you, anak. Sumiksik ako sa kanya. Pasensya ka na kung naging ganitong buhay mo, ah. Sana pala nakinig na ako sa'yo noon pa man para hindi na humantong ang ganito kalaking kaguluhan. Wala kang kasalanan, Mama. Malambing na sabi nito. Ano ba yan? Kanina sabi mo wag kong sisihin ang sarili ko. Tapos ngayon sarili mo naman ang sinisisi mo. Natawa na lang ako bago punasan ang mga luha ko. Lord, alam ko pong pagsubok lang to ngayon at malugod ko yung tatanggapin at lalabanan. Sana po maging maayos na si Tristan. Huwag niyo po sanang kunin ang lalaking nagparamdam sa akin ng tunay na pagmamahal. Sana po, hayaan niyo muna kaming sumaya ni Tristan kasamang dalawa kong anak. Bago ako tuluyang makatulog, ay naramdaman ko pa ang paghalik ng anak kong si Juan sa aking noo. Yuna's point of view. Itong si Tristan, masyado yatang puyat at ang haba ng tulog. Isang buwan na lumipas pero wala pa ring progress. Hindi pa rin siya nagigising. Pero ganun pa man, lumalaban ang katawan niya. Ilang beses nang nag-flatline si Tristan at ilang beses na kaming sinabihan ng doktor na sumuko na kami. Pero nanindigan ako. Dahil sa unti-unting recovery ni Tristan ay wala na siya sa ICU. Nasa isang room na siya na ginawa ko ng bahay. Ang pamilya ni Tristan ay ginawa namin ng paraan para makalipad dito. Tumutuloy sila ngayon sa amin at hinihintay ring magising si Tristan. Kasundo kong pamilya niya dahil mabait ang mga ito.
lalo ng dalawang kapatid ni Tristan na si Thea at Clea. Kumain ka na muna. Nilapagan ako ng pagkain ni Thea. Ubusin mo yan dahil si nanay nagluto niyan. Tumango ako. Salamat. Wala si Yuan dahil may klase siya. Mabuting at nakakahabol na sa klaseng anak ko. Ang tagal din kasi niyang hindi nakapasok dahil sinasamahan niya akong bantayan si Tristan. Sigurado namang dito ang diretsyo niya mamayang uwian dahil Sabado bukas at walang pasok. Ang lalim na ng eye bags mo, sabi ni Clea. Umuwi ka muna kaya't magpahinga. Kahit isang araw lang, kami malilintikan ni Thea kay kuya eh. Natawa ako. Hindi lang ako nakatulog kagabi dahil ang hirap humanap ng pwesto. Hirap talaga akong matulog kapag buntis. Nag-aalala na kami sa'yo. Hinawakan ni Thea ang kamay ko. Ate Yuna, magpahinga ka rin ng sapat ha? Sapilitan ka talaga naming iuwi kapag hindi ka nagpahinga. Tumango ako. Sorry kung pinag-aalala ko kayo ah. Pagkatapos kong kumain ay nagpaalam sila Thea na uuwi. Dahil hinahanap sila ng mga anak nila. Naiwan naman ako mag-isa habang kinakain yung prutas na dala ni Clea. Nakatingin ako kay Tristan na natutulog. Ang gwapo-gwapo talaga. Kahit ang laki ng pinayat niya at puro galos siya, sobrang gwapo pa rin niya. Pagkatapos kong kumain ay nagpahinga ako dahil ayokong mag-alala ang mga tao sa paligid ko. Nagising ako nang may maramdaman akong humahaplos sa pisngi ko. Inis akong napadilat pero natulala na lang ako nang bumungad sa akin ang mukha ng isang lalaking hindi ko inaasahan. Ang ganda mo, nakangiting sabi nito. Sorry kung nagising kita. Sinampal ko ang sarili ko dahil baka nananaginip lang ako. Pero hindi. Ayaw mo yatang gising ako eh. Natawa ito. Gising na nga ako talaga. Weh! Lumakas ang tawa nito pero napatigil din nang maubo siya. Totoo ba? Oo nga. Tumangutango pa ito. Parang batang napangawa naman ako at mahigpit siyang niyakap. Binaliwala ko mga sugat niya dahil gusto ko talaga na makasiguradong hindi ito guni-guni lamang. Natawa naman si Tristan bago yakapin ako ng mahigpit. Nasa kama na niya ako at hindi ko alam kung papaano akong napunta rito. Natakot ako. Parang batang ngawa ko. Akala ko hindi ka na magigising. Hindi ka naman napupuyat tapos ang tagal mong magising. Sorry na. Malambing na sabi nito. Nag-enjoy pa akong kakwentuhan si Lord eh. Hindi na ako sumagot at yumakap lang sa kanya lalo. Iyak lang ako ng iyak hanggang sa kusa ng tumahan ang mga mata ko. Gising ka na pala Yuna. Nilingon ko ang nagsalita kahit nakayakap pa rin ako kay Tristan. Sila mama, kasama ang buong pamilya ni Tristan. Pati si Yuan ay kasama nila. Mukhang kauuwi lang nito. Tulog ka nang magising si Tristan, sabi ni Tita Talia. Hindi ka na namin ginising dahil mukhang mahimbing ang tulog mo. Sabi ng doktor ay himalang nagising si Tristan. Sabi naman ni Mama. Wala na raw problema pa kay Tristan. Kailangan lang niya magpagaling at magpalakas. Pakainin ng masusustansya para bumalik sa dati ang katawan. Tumangulang ako bago pahira na mukha kong may pinaghalong luha at sipon. Mukha kong anak ni Tristan na ayaw humiwalay sa kanya. Gising ka na pala. Lumapit si Yuan sa amin. Ang tagal mong magising ah. Alam mo bang ang daming iniyak ni Mama? Sabi mo hindi mo siya paiiyakin. Napakamot sa batok si Tristan. Sorry, nag-enjoy akong kausap si Lord eh. Umiwas ng tingin si Yuan. Mabutit gising ka na. Makakabawi ka na kay Mama. At maitutuloy mo na ang pagkuha mo sa loob ko. Ngumiti si Tristan bago guluhin ang buhok ni Yuan. Natawa ako dahil kunwaring ayaw pa ni Yuan. Nag-usap-usap silang lahat. Tahimik lang akong nakikinig sa kanila habang nakayaka pa rin kay Tristan. Ayokong humiwalay sa kanya kasi baka panaginip lang to. Ilang beses ko na rin nakulot ang sarili ko para masiguradong hindi ito panaginip. Pero hindi pa rin ako naniniwala. Huwag mo nang kurutin ang sarili mo. Hinawakan ni Tristan ang kamay ko. Totoo to, Yuna. Hindi to panaginip.
Tumango na lang ako at lalo pang yumakap sa kanya. Ilang sandali lang ay pumasok ang doktor at nagsabing kailangan na raw ni Tristan na magpahinga. Wala naman akong choice kung hindi ang humiwalay sa kanya. Magigising ka ah. Hinawakan ko ang kamay niya. Kapag hindi ka nagising, hindi na kita bibigyan ng chance. Oo. Natatawang tugon nito. Pangako. Tumango lang ako. Nagpahinga si Tristan at muling natulog. Palagi kong tinitignan yung pulso niya dahil takot ako na baka matagal na naman siyang magising. Mama, maayos na siya. Mahinahong sabi ni Juan. Huwag ka na mag-alala. Tumango lang ako. Napahinga ako ng malalim bago tumayo at tumabi kila mama. Sumandal ako kay mama. Hinaplos naman ni mama ang buhok ko. Mabutit maayos ang lagay ni Tristan, sabi ni Tito Chris. Salamat dahil hindi niyo pinabayaan ang anak namin. Sorry po kung nadamay pa siya. Nahihiyang sabi ko. Pasensya na po talaga kung muntik nang mawala si Tristan dahil sa akin. Ma, ako pong may kasalanan. Hinawakan ni Juan ang kamay ko. Dahil sa akin, muntik nang mawala si Tristan. Hindi rin niya tuloy na i-celebrate ang birthday niya. Wala kayong kasalanan. Ngumiti si Tita Talia. Mahal kayo ni Tristan, kaya ginawa niya ang ganoong bagay. Tama sila tatay, sabi ni Thea. Pwede pa naman nating i-celebrate ang birthday ni Kuya kapag nakalabas na siya. Ngumiti ako bago sila yakapin isa-isa. Maya-maya lang ay nagpaalam na sila. Kami na lang ni Juan ang naiwan doon para bantayan si Tristan. Sa ospital na ako nakatira hanggat hindi umuwi si Tristan. Kumain ka na ba? Tanong ko kay Juan. May tinapay ako sa bag, baka gusto mo. Umiling ito. Ma, sobrang dami ko pong baon. Halos punuin na ni Lola at ni Nanay Talia yung bag ko ng pagkain. Natawa ako. Mukhang ayaw nilang magutom ang kanilang apo. Napanguso lang si Juan kaya napatawa ako. Lumipas ang mga araw at nakalabas na si Tristan. Hirap pa rin itong makalakad pero ang mahalaga ay maayos ang kanyang lagay. Kahit sinabi ng doktor na huwag siyang kilos ng kilos, apura pa rin ang kanyang kilos. Ang tagal niya raw nagpahinga kaya gusto naman niyang kumilos ng kumilos. Ngayon ay sineselebrate namin ang birthday niya dahil hindi nga niya ito na-celebrate dahil wala siyang malay. Happy birthday! Nakangiti naming bati kay Tristan. Natawa ito. Nag-abala pa kayo. Kawawa ka kasi. Tugon ni Juan na siyang may dala ng cake. Hipan mo na at nangangawit na ako. Natawa si Tristan bago hipan ng kandila. Inilapag ni Juan ng cake sa lamesa nang mahipan ni Tristan ng kandila. Nanguha kami ng mga pagkain. Ako nang kumuha ng pagkain ni Tristan. Nagsasanay ako maging housewife para kay Tristan. Mama, kilig na naman oh. Sabi ni Juan bago umupo sa tabi ni Tristan. Mama, kalmahan mo lang. Sorry. Napabungis-ngis ako bago maupo at magsimulang kumain. Hindi ko pinansin si Tristan at Juan na kaswal na nag-uusap. Sarap na sarap kasi ako sa carbonara na niluto ni Tita Talia. Ang cute naman kumain. Pinahid ni Tristan ang gilid ng labi ko gamit ang kanyang daliri. Gusto mo ng chicken? Kukuhanan kita. Tumango ako. Tumayo ito't lumapit sa mga lagayan ng handa. Nang makabalik ito ay may dala na itong chicken at mga dessert. Agad kong kinain yung chicken at leche flan. Gusto ko ng cake, sabi ni Juan. Kuhanan mo rin ako. Natawa ako dahil sa inaasa ni Juan. Mukhang gusto niyang pati siya baby hindi ni Tristan. Tumayo si Tristan at kumuha ng cake para sa amin. Nilagyan niya pa talaga ng cake pati ang plato ni Juan. Nakita ko naman ang pagngiti ni Juan kaya napabungis-ngis na lang ako. Pagkatapos naming kumain, ay inihatid ako ni Tristan sa kwarto dahil inaantok na ako. Pati si Juan ay sumunod sa amin. Wala akong gagawin sa mama mo. Natatawang sabi ni Tristan kay Juan. Kalmahan mo nga lang Juan. Bakit? Kwarto ko rin naman to ah. Nakangusong sabi ni Juan. Sasama ka na ba kila Tita Talia pa uwi? Pag-iiba ko ng usapan. Uuwi ka na ng Pilipinas? Uuwi ka na? Lumapit sa amin si Juan.
Iiwan mo kami? Lah, hindi ah. Mabilis na sagot ko. Sinasama ako nila nanay pero tumatanggi ako. Plano kong dito na muna hanggat hindi ko pa kayo nakukuha. Uuwi ako ng Pilipinas kapag pumayag kayong dalawa. Gusto mong kasama kami? Tumango si Tristan. Bakit gusto mong kasama kami? Baka mahusgahan ka ng mga tao sa inyo. Baka sabihin nila papatol ka na lang dun pa sa may sabit. Sasampalin ko yung mga mukha ng mga magsasabi nun. Sagot ni Tristan. Hindi kayo sabit, okay? Asawa kita. At anak ko si Tristan. Pati na yung dinadala mo. Wala rin akong pakialam sa ibang tao. Hindi ko kailangan ng walang kwentang opinyon nila. Napangiti ako bago lingunin si Yuan. Anak ka raw. Hindi na masama. Sagot ni Yuan. Kaso mas matangkad ako sa kanya kaya mukha lang kami magkapatid. Grabe ka naman sa height ko. Napanguso si Tristan. Alam mo bang ako ng pinakamatangkad sa lugar namin? Paano kapag sumama pa kami umuwi sa'yo? Ako na sigurong pinakamatangkad sa lugar nyo. Sabi ni Yuan. Kapag umuwi sila Tita Talia, sasama kami sa inyo. Nakangiting sabi ko. Wala na rin naman tayong problema dito. At saka nahuli na rin naman si Edward. Ma, graduating po ako. Nakangusong sabi ni Yuan. Ano, hindi na ako gagraduate? Ay, oo nga pala. Natatawang sabi ko. Umalis tayo kapag tapos ng graduate si Yuan. Malapit naman na yun, hindi ba? Tumango si Yuan. 2 buwan pa. Nahiga kaming 3 sa kama na magkakatabi't magkakayakap. Kinabukasan ay mas nauna akong nagising. Maingat akong bumangon para hindi magising ang 2 lalaki sa buhay ko. Kinuha ko yung cellphone ko at kinuhanan ng 2 lalaking magkayakap ng litrato. Ang cute. Nakangiting sabi ko. Konti na lang at magkakahawig na kayong 2. Ginawa niyang wallpaper ang litrato ni Yuan bago maupo sa dulo ng kama. Napahimas siya sa tiyan niyang 4 na buwan na. Baby, ikaw na lang hinihintay namin. Nakangiting kausap ko sa aking tiyan. Excited kami ni Kuya Yuan mo at ni Papa Tristan mo na makasama ka. Baby, kahit walang tunay mong papa, siguradong itatrato ka ni Tristan na parang kanya. Napaigdad ako nang biglang may yumakap sa akin. Gulat akong napalingon kay Tristan. Natawa ito. Sorry, nagulat ba kita? Busy ka kasi masyado kausapin ang anak natin eh. Tristan, wala ka bang pagsisisihan kung sakaling pumasok kami ng tuluyan sa buhay mo? Hinimas ko ang braso niya. Bakit mo naman natanong yan? Balik na tanong nito. May gumugulo ba sa isip mo? May naninira ba sa'yo? Wala. Natanong ko lang kasi may 2 anak na ako na hindi galing sa'yo. Napanguso ako. Natatakot lang ako para sa'yo. Kagaya ng sinabi ko kagabi, sasampalin kong maninira sa inyo. Sagot nito. Wala akong pagsisisihan, Yuna. Anak ko si Yuan at yang nasa tiyan mo. Final na yun. Talaga? Nakangiting nilingon ko siya. Final na? Final pa sa final. Ngumiti ito bago kurutin ang magkabilang pisngi ko. Yuna, mahal na mahal kita. Mahal ko kayo ng mga bata. Thank you. Akmang magtatagpo ang labi namin pero natigilan kami nang may pumagitnang kamay sa mukha namin. Ehem. Napalingon kami kay Yuan na nakataas ang isang kamay. Anong kalandian po ba ito? Ikaw na lang ikikis ko. Sabi ni Tristan bago daganan si Yuan. Yuck! Nakangiwing sabi ni Yuan bago umiwas dito. Natawa na lang ako nang mag-asaran silang 2. Ang cute-cute talaga. Yuna's point of view. Halos dekada na pala magmula nang makatapak ako sa Pilipinas. Siguro nasa 5 years old na ako nang huling uwi ko ng Pilipinas. Nakakapanibago ang klima at amoy. Pero ang sarap sa pakiramdam. Katatapos lang ng graduation ni Yuan kahapon at nag-book kami agad ng flight pa uwi ng Pilipinas. Mag-aalas 5 ng madaling araw, nagland ng eroplano sa airport at 6:30 kami nakarating sa bahay nila. May pa-welcome banner pa sila Nanay Talia
At marami ring nakahandang-handa para kay Yuan. Naghanda talaga sila kahit hindi naman namin sinabi. Ang gwapo kong apo! Nilapitan ni nanay si Yuan at hinalikan sa pisngi. Abay balita ko may medal ka. Tumango si Yuan bago ipakita ang kanyang medal. Para po sa inyong lahat to. Halika apo. Hinila ni tatay si Yuan. Ipagmamayabang kita sa mga kumpare ko. Natawa ako nang mapanguso si Yuan. Dinala ito ni tatay sa labas ng bahay. Naranasan ko rin ang ganoong bagay noong bata pa ako. Pinagmamayabang ako nila lolo at lola sa mga kaibigan nila. Kaya naman ang dami kong nadawit na pera. Maupo ka muna. Pinaupo ako ni Tristan. Kukuha ko ng pagkain natin kaya diyan ka lang. Naupo naman ako sa sala. 6 na buwan ng tiyan ko at medyo naglilikot na rin ang anak ko. Noong nagpa-ultrasound kami sa Germany, ang sabi ng doktor ay babae raw ang anak ko. Masaya naman ako sa resulta dahil gusto ko talaga magkaroon ng anak na babae. Nang makabalik si Tristan ay may dala itong mga pagkain. Inilapag niya ito sa lamesa. Susunduin ko lang si Yuan. Humalik ito sa noo ko bago nagtungo sa labas. Hindi na ako nakapagpigil ng gutom kaya kumain na ako. Kanina pa talaga ako gutom. Hindi naman kami makahinto kasi nga traffic at kanina pa kami hinihintay nila nanay. Ilang minuto lang ay pumasok si Tristan kasama si Yuan. Agad na upo ang mga ito at sinabayan ako sa pagkain. Papa, ayoko na sa labas. Sabi ni Yuan kay Tristan. Ang daming tao, nahihiya ako. Sa lumipas pang mga buwan, ay tuluyan ang nagkapalagayan ng loob ni Yuan at Tristan. Natatawa pa nga ako dahil umiyak si Tristan nang tawagin siyang papa ni Yuan. Naging clingy rin ang dalawa sa isa't isa. Unti-unti ring nag-recover ang katawan ni Tristan hanggang sa kalaro na niyang mag-basketball si Yuan. Basketball ang madalas na bonding ng dalawa, kaya't mas lalo silang naging close. Nakikinig ng mabuti si Yuan sa mga payo ni Tristan sa kanya. Parehong maalaga si Tristan at Yuan pagdating sa akin. Pareho silang magagalit kapag nagpapagod ako at hindi ko makain on time. Pareho rin silang gigising kapag nagigising ako ng madaling araw para maghanap ng kakainin ko. Kapag wala sa bahay ang gusto kong kainin, dalawa pa sila maghahanap. Kaya sobrang swerte ko sa kanilang dalawa. Gusto ko pa. Mahinang sabi ko kay Tristan. Ikuha mo pa ako. Nahihiya pa ako kasi bago pa lang kami rito kaya mahinhin pa ako. Tsaka ako na ipapakitang tunay kong sarili kapag medyo nagtagal na ako rito. Tumayo si Tristan at kinuhanan ulit ako ng pagkain. Sumunod naman si Yuan dito dahil mukhang nagustuhan niya ang pansit. Nang makabalik ang dalawa, ay nagsimula ulit kaming magsikain. Eto na bang mapapangasawa ni Tristan? Napaangat ang tingin ko sa nagsalita. Isang babaeng kaedad ni Nanay Talia at hindi pantay ang kilay. Hindi ka man lang marunong pumili, Tristan. Oo, maganda siya pero may anak na. Yung dinadala ba niya anak niyo? Naku Tristan ha, ang dami-daming babae sa Germany. Sa lakas ng bunganga nito, napatingin sa amin ang ilang bisita ni Tristan. Napayuko na lang ako dahil nakaramdam ako ng hiya. Tita, wag mo pong pagsalitaan ng ganyan si Yona. Nagbabantang sabi ni Tristan. Wala kang alam kaya itahimik mo yung bibig mo. Tristan, nagsasabi lang ako ng totoo. Namewang ito. Aba, concerned lang ako sa'yo. Tumayo si Tristan. Agad ko siyang pinigilan nang umakma itong sampal sa tita niya. Aba, sasaktan mo ko? Matapang na sabi ng tita niya. Pinag-aral kita tapos magiging ganito kakabastos para sa babaeng yan. Nangako ako kay Yuna na sasampalin kong sino mang taong manghahamak sa kanya. Seryosong sabi ni Tristan. Wala akong pakialam kahit sinong masampal ko dahil may isang salita ako kay Yuna. Teresa, umalis ka na lang. Mahinahong sabi ni Nanay Talia na mukhang galit na rin. Ako ang sasampal sa'yo kapag hindi ka pa umalis. Mga mayayabang! Umirap ito bago umalis. Kalma, mahinahong sabi ko kay Tristan bago siya paupuin. Tita mo pa rin yun. Kinuha lang nitong kamay ko't hinalikan. Pasensya ka na dun Yuna, sabi ni Nanay. Kampon kasi ni Satanas yung isang yun eh. Kapag bumalik pa yun, sasampalin ko na talaga siya.
Ang kapal na mukhang hamakin kayo ng mga apo ko. Siya nga kabit eh. Hindi ko mapigilang matawa dahil sa sinambit niya. Nasa tamang pamilya nga talaga ako. Pagkatapos namin kumain ay pinagpahinga muna kami sa kwarto dahil pagod kami sa biyahe. Hindi gaanong malaki ang kwarto ni Tristan pero sapat na para sa aming tatlo ni Yuan. Kapag natapos ang ipinapagawa kong bahay, lilipat na tayo ron, okay? Sabi ni Tristan. Konting tiis na lang. May pinagagawang bahay si Tristan malapit sa bahay nila nanay. Pinasimulan niya na yon 2 months ago. Doon daw kami titira at doon niya raw itatayo ang kanyang shop. Plano ni Tristan na mag-open ng maliit na kainan. Puro German dish na may pagka-Filipino ang plano niyang ilagay sa menu. Support ko naman siya kaya nakihati ako sa gagastusin. Ayaw pa nga nitong tanggapin kaso nagtampo ko kaya tinanggap na niya. Magpahinga na muna tayo, sabi ni Tristan. Mamayang pagising magbobola kami ni Yuan kasama ang mga pinsan niya at pamangkin. Nahiga kaming tatlo sa kama at natulog. Nang magising ako'y si Tristan na lang nabungaran ko. Bagong ligo ito at ang bango-bango ng amoy. Nasa labas si Yuan at nakikipaglaro. Nakangiting sabi nito bago umupo sa gilid ng kama. Nakatulog ka ba ng maayos? Tumango ako bago yumakap sa kanyang bewang. Nakakapanibago dito pero ang saya ko. Nakangiting sabi ko. Ay, hindi ko pa pala na-text sila mama. Natawagan ko na. Tugon nito. Mag-enjoy lang daw muna tayo rito. Sila raw ang tatawag mamaya sa atin. Napatango ako bago paglaruan ng nipple niya. Ewan ko ba, gustong gusto ko lang pisilin yung nipple niya. Ang cute-cute kasing tignan. Oh, trip mo na naman ang nipple ko. Natawa ito. Bored ka ba? Tara, labas tayo. Gusto kong makita itong lugar niyo eh. Nakangiting sabi ko bago tumayo. Tara! May ibibigay muna ako sa'yo. Kinuha nito ang kamay ko. Napaawang ang bibig ko nang isuot niya ang isang singsing sa ring finger ko. Hindi kasi ako marunong ng romantic proposal kaya ganito na lang. Napakamot ito sa kanyang batok. Divorce na kayo ni Edward, kaya siguro pwede na tayong magpakasal. Dito tayo sa Pilipinas para walang divorce. Naiiyak akong tumango. Thank you palagi, Tristan. Salamat sa walang sawang pagmamahal sa akin, sa amin ng mga anak ko. Salamat dahil inalis mo yung trauma ko pagdating sa pag-ibig. Ngumiti ito bago pisilin ang ilong ko. Deserve mo ng todong pagmamahal. Mahal kita palagi, Yuna. Mahal ko kayo palagi ng mga anak natin. Mahal din kita. Ipinulupot ko mga braso ko sa leeg niya bago siya halikan. Hinawakan naman ako nito sa bewang bago tugunin ang halik ko. Ang sarap, sabi nito nang humiwalay siya. Tara na, at baka hindi na ako makapagpigil. Natawa lang ako bago tumango. Lumabas kaming dalawa ng kwarto at dumiretso sa labas ng bahay. Dikit-dikit ang ibang bahay sa kanila at maliit ang daanan, pero ang linis tignan. Mukha ring marami silang mababait na kaibigan, pero mukha ring maraming tsismosa at mga plastik. May ibang grabe ang tingin sa akin pero may ibang todo bati sa akin at ngiti na sinusuklian ko naman. Nakarating kami sa court at nakita kong anak kong pawis na pawis. Wala tong damit pang itaas kaya naman kitang magandang pangangatawan nito. Ngayon lang yan naglaro ng nakahuba dahil hindi niya yan magawa sa Germany at malamig doon. Kaya rin pala maraming babae sa paligid dahil sa kanya. Nang makita ako nito'y nagpaalam siya sa mga kalaro bago lumapit sa amin. Mukhang varsity ka na rito ah. Natatawang sabi ni Tristan sa kanya. Tingnan mo yung paligid oh. Nahakot mo lahat ng babaeng kapitbahay natin. Napanguso si Yuan. Papa, kanina pa sila ganyan. Natatakot na nga ako eh. Natawa na lang kami ni Tristan. Pinunasan kong likod niya bago ipasuot sa kanya ang kanyang damit. Tuluyan na itong nagpaalam sa mga kalaro dahil sumama ito sa amin ni Tristan na maglakad-lakad. Yuan, binigyan na ako ng ring ni Papa mo. Nakangiting ipinakita ko sa kanyang singsing ko. Ang ganda diba? Congratulations po sa inyo. Masayang sabi nito. Papa, huwag mo sasaktan si Mama ha. Iuwi ko yan sa Germany, bahala ka. Hindi ko kayo sasaktan, sabi ni Tristan. Pangako yan, itatak niyo man yan sa bato.
Deal! Nakipag-fist bump si Yuan sa Papa Tristan niya. Napangiti na lamang ako at pinanggigilan silang dalawa. Nararamdaman kong magiging overprotective rin sila sa nag-iisang prinsesang darating sa buhay namin. Tristan's point of view. Nakatingin lang ako sa asawa kong si Yuna na pinagagalitan si Yuan at ang bunso naming si Tamara. Hindi ko maiwasang mapatawa dahil umiiyak si Tamara, pero apura naman subo ng pagkain. May kasalanan ng dalawa kaya galit na galit si Yuna. Nakipagsabunutan ba naman si Tamara sa kaklase niya dahil lang sinabi nitong aagawin nitong Kuya Yuan niya. Nakikinig ka ba, Tamara? Namewang si Yuna. O nagkukunwaring umiiyak ka lang dyan? Nakikinig po. Umiiyak na sagot nito. Mama, tama na. Hindi na ako makakain. Kapag nagutom ako, mamamatay ako. Napatawa si Yuan kaya sinamaan siya ng tingin ni Yuna. Tumatawa ka pa talaga ha? Mahina nitong piningot ni Yuna. Hindi mo man lang binalaan ng kapatid mo? Ikaw talaga? Mama, pinaganti ko lang naman siya. Katwiran ni Yuan. Wala pong kasalanan si Tamara, kaya ako nilang pagalitan mo. Nilapitan ko na sila. Minasahe ko ang balikat ng asawa ko. Tama na po. Mahinahong sabi ko. Kalmahan mo at baka mapaanak ka. Buntis ulit si Yuna sa pangatlong anak namin. Kabuwanan na niya kaya anumang oras ay manganganak na siya. Napahinga ng malalim si Yuna. Hindi na mauulit yun ha. Sinasabi ko sa inyo tatamaan talaga kayo sa akin. Opo. Sabay na sagot ng dalawa. Pinaupo ko na si Yuna at pinainom ng tubig bago lapitan si Tamara. Pinunasan ko ang luha nito at agad naman tong tumahan bago nagpatuloy sa pagkain. Food is life talaga tong si Tamara. Yuan, makinig ka na kay mama mo. Sabi ko sa panganay namin. Kung gusto mong maulit yan, huwag kayong magpapahuli. Tristan! Saway sa akin ni Yuna, kaya natatawang nilapitan ko siya. Isa ka pa ha? Joke lang naman mahal. Tinabihan ko na siya bago haplusin ang tiyan niya. I love you po. Dapat sa inyong tatlo pinaghihiwa-hiwalay eh. Napailing ito. Palagi kayong magkakakampi. Kapag talaga lumabas tong bunso natin, hindi ko palalapitin sa inyo. Oh, ayaw. Lumapit sa amin si Tamara na tapos lang kumain. Kumandong to sa akin. Gusto ko kayo, Han. Lalaki ang nasa tiyan ni Yuna at si Tamarang nagpangalan agad rito. Kaya magpakabait ka na, okay? Sabi sa kanya ni Yuna. Huwag masyadong pasaway, okay po ba yun? Opo. Sagot nito at ngumuso. Sorry na po. Pareho kami nitong hinalikan bago nagtungo sa Kuya Yuan niya. Agad naman siyang binuhat ni Yuan. Maglalaro lang po kami ng basketball. Nakangiting paalam ni Yuan. I love you both. Kakakain lang ni Tamara kaya pagpahingahin mo muna yan. Bilin ko sa kanya. Nakangiting tumango ito bago umalis kasama ang kapatid. Marami nang nagbago sa buhay namin ni Yuna sa mga lumipas na taon. Lumago ang kainan namin at dinarayo pa ng mga tao kahit malayo ang lugar nila. Naayos ang bahay namin at nagkaroon pa kami ng iba pang negosyo na patuloy na tinatangkilik ng mga tao. Masaya ako dahil natupad ko ang pangako ko kay Yuna at mga anak namin. Ipinapangako kong magsisikap pa ako para sa future pa ng mga anak namin. I love you. Hinalikan ako ni Yuna. Thank you sa lahat. Ikaw naman ang the best mama kaya mahal na mahal ka rin namin ng sobra. Nakangiting hinalikan ko siya sa labi bago yakapin. Thank you Lord for giving me another chance to live. Pangakong habang buhay kong ititreasure ang pagkakataong ibinigay mo sa akin kasama ang mga mahal ko sa buhay. Wakas.